what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, balayan dito tayo ngayon sa Barangay Nahulid. At mayroon tayong home service dito ngayon mga kabutingting. Ito yung nasalubong ko kahapon pag-uwi ko. So dito lang yun, malapit lang. At gusto ko lang kayong pasalamatan sa mga umatin sa aking live kagabi. Ayan, shout out na rin sa inyo. Patay, may sounds. Yan, dito na tayo mga kabutingting. Yan, may sounds. Sounds nyo yan, te. Ayan, pinatay na yung sounds. Baka makapiright tayo mga kabutingting. Mahirap na. Yan, shout out kay Batang Kulukoy ng Baybay Liti, tsaka kay Pernal Gigiro. At shout out na rin kay Manny Kabadin ng Paranaque City. Yan, ito yung gagawin natin mga kabutingting. Ang brand nito ay Sanyo. Anong problema nito, boss? Dryer, hindi na magana. Washing? Magana pero kuan mo basiyo man mo kuan magana ginaw ni dinamo pero ang idang di kadaog. Para magmuy na ni bala. Yan, may idea na ako dyan, boss. Narinig ko na eh. Yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin sa araw na ito mga kabutingting. Ang brand nito ay Sanyo. Yan. Ang modelo naman nito ay SW-830XTS Smart Beauty Soak Function. So yan yung ibig sabihin ng soak function mga kabutingting, ay ito yun. 35 minutes, hinto-hinto yan. Maganda lang yan sa mga pag nagbababad ka ng puti. Kung gusto mo namang hindi siya hinto-hinto, ay dito mo lang siya ilagay sa may 15 minutes. Yan, lagay mo lang dito sa may kulay asul. At dire-diretso na yan. At ito daw mga kabutingting ay paparinig ko lang sa inyo ha. Ay yun no. So siguro naman sa mga laging nanonood sa aking upload ay mayroon na kayong idea nito kung ano yung problema. At yung dryer daw nito ay ayaw din gumana, matigas, kabilaan ay matigas. Kung preno ang may problema, mayroon ditong paggaganunin mo siya malambot, tapos pag dito sa kabila ay masikip. So ibig sabihin hindi lang preno ang may problema niyan, kasi kaliwa kanan ay masikip ikutin. So ayan, bali bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting, ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, bali unahin lang natin mga kabutingting, ay saksak lang muna natin yung extension natin. Ay, mayroon na palang nakahanda si kuya. Yung washing lang ang ititesting ko nito mga kabutingting. Okay pa ba itong timer, boss? Ayan, okay pala. At lalagay lang natin yan dyan. Saan yung power cord nito? Yung dryer ay hindi ko muna ititesting, baka mamaya matuluyan. Titestirin lang natin yan. Yung washing lang, ito daw kasi ay gumagana yung washing machine, kaso ay maingay. Ayan o, kung naririnig nyo. Ayan, gear kiss ang problema. So yung spinner ay kailangan ko lang i-tester yung motor. Yan, at ihanda ko lang yung tester ko muna. At binuksan mo na yata to, boss. So ayan, tester lang natin yung ano nito, spin dryer. At handa ko muna yung tester ko. So ayan mga kabutingting, hindi pala tayo pwedeng didiretso sa
dito ko sana sa cord mag-tester, kaso ay pinakailaman na pala ng may-ari ito. Ayan, oh. So dito tayo sa motor. Pinalitan na pala ito ng motor, boss, ah. Yan, ito ay titester lang natin. Parang nasunog siguro po. Yan, at nakasit na yan sa oil. So yan, para kita. So ito yung linya sa spin motor. Ito ay pinalitan na. Common ito mga kabutingting, dahil replacement ito ay kulay asul. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading na 120 ohms. Itong green, mayroon tayong nare-reading na 227. So try natin, baka ito ay okay pa. Para titignan lang natin at i-check lang natin yung preno. At tingin ko yung preno nito ay meron pa bang preno? Dikit na dikit. Grabing tigas pala nito, boss. Kaya hindi siya kaya siya hindi makaikot. Stuck up ito mga kabutingting. At sisilipin lang natin dito kung ito ba ay mayroong nakapulupot. Tingin ko naman yung motor ay okay. Bago man ang motor. Alam mo na mapurnay kong tarong kay bibog ko. Huwat mig mga juhay dito man. Pintuyan manigikan. Gida. Yun, lumambot siya mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, bali ang susunod lang natin gawin ay kailangan lang natin yan tanggalin yung mga tornilyo paikot. Dahil stuck up yung ihi at ganun din, at para din matanggal natin yung gear case dahil wala akong pang ano nyan, pampalit para mabilhan ng may-ari. So tatanggalin lang natin yung tornilyo. At habang tinatanggal natin yung tornilyo mga kabutingting ay mayroon lang tayong shout out. Yan, mega love shout out Edgardo Dato Junior Talavera, Randy Trinidad, Gilbert Lopez ng Matalaba, Lingayen, Pangasinan, Alex Concepcion, Mr. Alba, Edison Solueta, Felix Galera, Cyrus Viterbo, Romel de Guzman ng Imus Cavite, Jose Barito ng Lucena City, Quezon Province, Igay Ilupre ng Quezon City. At sa ating mga silent viewer, organic viewers, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. Yan, di makikita yung tornilyo. Madilim. Yan, bali continue ko na lang mamaya mga kabutingting yung ano nito, pag medyo parang mga kinalawang yung mga tornilyo. Yan, continue ko na lang mamaya pag yan ay natanggal ko na yung mga tornilyo para hindi masyadong humaba video natin. So yan mga kabutingting, bali natanggal ko na yung tornilyo paikot at medyo pahirapan dahil ito ay kinalawang. So tatanggalin lang natin ito. At ito yung isang tornilyo na to, ayan, oh. Yan, tatanggalin lang natin yan at para mabaklas, tuluyan siyang mabaklas. At i-stand lang natin yung ating tripod para makita nyo. So ayan, bali naayos ko na yung tripod ko. So ngayon ay tatanggalin lang natin yung isang tornilyo. So ayan na mga kabutingting, na baklas na natin. So ngayon ay yan, napakalambot naman. So ibig sabihin wala dito yung stuck up nandoon sa ihi ng basket or sa tab, yun, oh. Yun, nandoon yung ano, ayan ay napakadali lang gagawin dyan. So ito ay paganahin muna natin dahil ito ay tinanggal na ng may-ari. Yan, bali sunod lang natin gawin ay tanggalin muna natin tong spring at para ito ay hindi maka-brake o maka-preno para matry natin ang actual.
At baka tingin ko nito kaya siya hindi umandar dahil baka may problema yung kapasitor nito, dahil sa base sa aking experience madalas itong nangyayari sa mga ganitong brand dahil ito ay ano, napakalambot. Pero yan, yung linya ng kapasitor ay testerin natin yan bago natin ito paandarin or paganahin. Set lang natin ito sa NF, sa nanofarad. Kita naman yata. Yan, ang linya ng hindi pa pala. Yan yung NF. Linya nitong kapasitor ay gray tsaka kulay brown. At yung natandaan nyo na mayroon akong kinuwinto doon sa Upper Talisay, yung bago kong upload na automatic ay ano bang tawag doon? Nasira yung replacement na motor doon sa unang gumawa dahil hindi niya nakabisado yung paano i-connect, kaya nasira yung motor. So testerin muna natin itong ano. Yan, mayroon na lang tayong, ayan, ito ay good pa pala ito. Yan, 4.2 microfarad. Mataas pa ito. At kung hindi ako nagkakamali ay nasa 4UF lang itong kapasitor na ito. At hindi ko makikita. Ayan, 4UF lang. Yan, nasa kuko ko kung nakikita nyo. 4UF, so ibig sabihin ito ay good pa. Pero bakit kaya hindi siya ayaw niyang umandar? So ito ay tatry muna natin. Dahil tingin ko naman itong motor na ito ay good pa. Tingin ko lang ha. Yan, ito yung extension nila. Ito ay irerekta na lang natin. At pag nagrekta tayo, kailangan ay konting pag-iingat. Dahil ito ay medyo delikado pag mga ganitong pamamaraan. Itong green na ito yung single capacitor. Yan, yung green na ito, ikakabit lang natin ito dito sa kulay brown. Yung green na ito ay pwede ring ikabit dito sa kulay gray. So itong gray ay ilalagay lang din natin ito. Pwede naman itong magkabaliktaran, yung green ay maikabit sa gray, yung gray maikabit sa brown, wala siyang problema. Yan, bale yung gray at saka asul ay kukunik lang natin sa outlet. At tignan nyo ito kung ito ba ay iikot. Yan, napakabilis pa nyan. So itong dryer na to ay good pa ito. So tatanggalin lang natin ay yung gear case. Yun. At bago natin yan tanggalin ay mayroon pa tayong gagawin dyan. Uunahin lang natin yung pulsator sa pagtanggal. So ito ay assemble ko muna ulit. At hindi ko na lang ito tornilyuhan. At mayroon pa ditong naiwan. Ayan, Yan. Para matanggal natin yung pulsator ay kailangan muna natin gear case. Kailangan muna natin yung tanggalin yung tornilyo dito sa pulsator. Yan, ito naman ay sinusungkit lang ito kasi kung napapansin nyo ay wala kayong nakikita ang tornilyo. So tatanggalin nyo lang ito at makikita nyo na yung tornilyo. So ito ay tatanggalin natin. So mahirap pag isang kamay lang. So hindi ko na siguro ipapakita kung paano tanggalin. Basta dali lang para makita nyo. Kukuha muna ako ng maliit na Phillips screw para matanggal yan. So yan, ito yung gagamitin ko. Ito ay madali lang naman. Matigas Ayan, natanggal din. So ito ay okay pa. Yan, hindi pa siya bumilog yung pinaka pasukan ng ihi. So ito ay tutumba lang natin ulit. Yan, tatanggalin muna natin yung gear case at pabibilhan natin sa may-ari. Dahil yung may-ari nito ay mayroon namang motor.
doon sa sugod bibili. At wala na sigurong ibang bibilhin maliban dito sa gear case tsaka fan belt. Kasi yung fan belt nito ay maluwag na rin. Ayan oh. Ito yung fan belt oh, napaka nipis na. At ito ay in-adjust na rin. In-adjust na rin yung motor niya. Ayan oh, kung nakikita nyo, nandoon na banda yung natudo na sa pag-adjust. Kaya ito ay kailangan din palitan ng fan belt. At tatanggalin na natin yung gear case. Siguro hindi ko na ipapakita yung pagtanggal nito. Ito ay 6 na piraso ang tornilyo para ito ay hindi masyadong humaba video natin. So ito na mga kabutingting, natanggal na natin yung gear case. At ito kasi ay hindi ko to ma-convert sa dala ko dahil itong lagayan niya, mga tornilyuhan ay kung nakikita nyo, ito yung tinatawag nila na flower. Yan, 6 ang tornilyo. So ito ay bibili, ang may-ari ang pabibilhin ko nito dahil sila naman ay may sasakyan at pabor sa akin yan para hindi mapag-isipan na pinatungan or hindi. So dito muna tayo habang yung may-ari ay bibili ng pesa at dalawa lang naman ipapabili ko sa kanya, gear case at saka yung fan belt. So ito yung problema, yan oh, napakatigas. So ang mga pamamaraan ko pag mga ganyan, ginaganito ko lang yan. Ito ay pupukpukin lang natin para yung itong bushing na to na nasa gitna ng belo ay pumunta roon at yung shafting mahihila natin, saka natin lilinisan natin yung ihi. So yan yung pamamaraan ko pag mga ganito. Iwan ko lang sa iba kung ano yung pamamaraan nila. Kasi pwede naman itong, kung gusto mo talagang malinis talaga, tatanggalin mo yung belo. Ako hindi na, malaki na trabaho yon. So ganito lang yung ginagawa ko pagka ganito. Ayan, kung nakikita nyo ang ihi niya ay grabing kalawang. Ayan, bababa ko lang yung aking tripod para makikita nyo. Yan. Yan oh. Kinalawang. So ayan ay lilinisan natin or lilihain. So ang pagliha niyan ay katulad lang din ng pagliha ng shafting sa electric pan. Igaganyan, hindi pa ganyan. Kasi kung pa ganyan, magkakaroon lang siya ng groove. Pag igaganyan, yon ang maganda. Yon ang saktong pagliha ng mga ihi. Pag mga ganito. Kukuha lang muna ako liha mga kabutingting. So ayan, mayroon tayong liha. At ganito lang yan, ganituhin lang natin para malinis. Yan, nakikita nyo ay halos wala ng kalawang oh. So saka natin yan lalangisan. Okay naman na boss, bisan lagi og si mamoy maka viral. Matigas pa rin mga kabutingting. Ngayon ay ikutin ko lang yung basket para ito ay iikot. Yan, malambot na siya mga kabutingting. At tingnan nyo naman, grabing kalawang. Lagyan pa natin ng langis. So ayan mga kabutingting, ayan ay malinis na. Ayan oh, at mapakalambot na yan mga kabutingting. So yun lang yung pamamaraan ko. Pukpukin nyo lang ito dito. Pero yung pagpukpuk nyan para may tulak doon ay kailangan dandahan lang din. Baka mamaya mabasag nyo yung bushing. Ayan naman ay napakadali lang mabasag. Yan o, itong nakikita nyo. Oh, napakalambot na yan. Oh. Kung kanina ay hindi yan siya
maikot. Yan, ngayon ay napakalambot na. So ganun lang. So hindi nyo lang kasi nakikita kung ano yung kabuuhan talaga ginawa ko. Ang ginawa ko lang naman ay hinawakan ko yung basket na nandoon sa loob at ginaganyan-ganyan ko. At ito naman yung kamay kong isa na nakikita nyo na nandito nakahawak ay tutulak naman. Parang ganun-ganun lang. At saka ikot-ikutin para ito ay lumambot katulad nitong ginagawa ko. So ayan ay good na yan. At kung hindi talaga madala, ayun, kailangan mo siyang baklasin doon. Para mabaklas mo, matanggal mo yung belo. O kahit hindi, ay ito. O, kung nakikita nyo yung tornilyo na yan, grabing kalawang na yan, pahirapan. Pagka ganun, pag hindi kaya dito. So yun lang yung pamamaraan ko. Dito pagka nag-stack up ito. So mag-aantay lang ako ng aantayin ko lang yung ano, yung binili na gear case tsaka pan belt. So ayan mga kabutingting, bali nakabili na yung may-ari ng gear case at ito yun. At ikakabit na natin at ganon din yung pan belt, nakabili na rin. Ang brand nito ay EX lang. So bago natin ito ikabit mga kabutingting, para hindi ka mahirapan sa pagtornilyo, kailangan mo lang tanggalin itong tornilyo, yung nut na ito at saka itong, para matanggal natin yung pulya. Yan, tanggalin lang natin yung nut na to para hindi tayo mahirapan sa pagtornilyo. Sige na. Uy, boss, mayroon kang nawala nito, yung rubber. Yung dinala mo ba yung original? Kanina. Yan mga kabutingting, yung nabili ng may-ari ay wala yung rubber niya rito. At buti na lang ay nandito pa yung original. So yung original na lang ay kakabit natin. Ito naman ay hindi basta-basta nasisira o hindi talaga nasisira. So ikabit lang natin ito dito. Yan, sunod ay ikakabit na natin. At siguro ay yung pagkabit nito lahat ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita para ito ay mabilis lang. So ayan, bali na ikabit ko na yung 6 na tornilyo. So ngayon ay ikakabit na natin itong pulya. So ayan ay nakabit na natin yung pulya at mahigpit na yan mga kabutingting. So ito ay symbol na natin. Sunod ay ito tornilyo ko lang at paikot, at yung pagtornilyo niyan hindi ko na ipapakita para ito ay maiksi lang yung video natin. Ayan naman ay napakadali lang. Yan, mayroon pala akong nakalimutan bago ko itornilyo mga kabutingting. Kailangan pala muna natin lagyan ng tubig kasi minsan sumasablay yung dyan sa pagkabit ng gear. Minsan tumatagas yan, lalo na kung yung rubber niya ay yung rubber na tinanggal ko na inilipat ko lang doon. Minsan sumasablayan, so kailangan muna natin ito lagyan ng tubig. Baka mamaya ito ay may tagas, so tanggal kabit tayo ng tornilyo. So ito ay lalagyan muna namin ng tubig kung may tagas ba. So ayan, bali may tubig na, nilagyan ko na ng tubig at di ko na pinakita. Yan ay kukunti lang naman yan tubig. So ngayon ay sisilipin natin dito kung mayroon bang tagas. Yan, wala. So ibig sabihin ay good yung ano natin, ikinabit natin yung ikinabit kong gear case. So mamaya ay kukontinue ko ulit itong video pagka natapos ko na mag tornilyo paikot. Yan, para mabilis lang tong video natin. Insahay lagpas. So yan mga kabutingting, bali ito ay kakabit lang natin yung ano niya. Yan naman ay para sa washer, pero kahit walang washer ay pwede naman yan, hindi ibalik. So ilagay lang natin itong pulsator. Sunod ay hihigpitan lang natin itong isang tornilyo na ito. Sunod ay ibabalik na natin itong takip niya.
pwedeng ibalik, pwedeng hindi. Pero kung mas maigi kung ibabalik na rin natin. Yan, para hindi pangit tignan. So sunod natin gawin ay dito tayo sa pagwa-wirings. At kung nakita nyo ay natanggal na yung binalot at hindi ko na lang ipinakita. Yan naman ay wala akong ibang ginawa dyan. So yan, bali dito na tayo sa pagwa-wirings mga kabutingting. At ito ay kakabit na natin. Ito naman kanina ay hindi ako ang nagtanggal nito, yung may-ari. Dito naman yung may-ari sa likod. So pag mga ganito ay dapat sakto yung ano nito, pag wirings. Kasi kung magkamali ka ng wirings nito at kung matagal mo siyang paandarin, ang mangyayari pag mga ganito mga kabutingting ay pwede siyang mag shortage or gagana man siya pero babagal. So ang common nito pagka ganito, dahil AX, ang common nito ay kulay asol at ito yung line capacitor, yung kulay gray, at itong green naman ay single capacitor kung tawagin nila. So ito ay kakabit lang natin yung single capacitor dito sa isang linya sa capacitor. Ito yung kulay brown. At ito ay wala naman na itong mga close-in wire connector, pero ito ay mayroon naman akong mga available. So ito ay hindi ko naman ipinagdadamot dahil sa junk shop ko lang din naman yan ikinuha. So ngayon itong linya na ito ay kinabit lang natin sa isang linya sa galing sa spin motor. At ikakabit naman natin itong isang linya sa capacitor, kaya magiging tatlo ang kulay niyan. Yan. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Walang butas. Itong mga close-in wire connector ko mga kabutingting ay hindi ko ito binili. Sa junk shop ko lang to nakukuha. Dahil minsan sa junk shop ay hindi to nila pinapansin. Ito ay napakalaking bagay para sa akin. So itong green na to, kung may nakikita kayong green, ay kakabit lang din niya natin dito sa saan na ba yung green na yun? Yan, itong green na ito. Ito kung hindi ako nagkakamali ay ito yung linya para sa galing sa spin doon sa contact puwin, kung hindi ako nagkakamali ha. Lagyan lang natin ng close-in wire connector. Tapos yung isang linya sa ito, yung kulay asol galing sa motor, ito yung common. So ikakabit mo lang ito sa isang linya sa power cord. So ito yon. At kung nakikita nyo, mayroon namang close-in wire connector, puputulin dyan. Tapos lalagyan ng electrical tape. Hindi na lang ginanito oh. Ako kasi hanggat mayroon akong close-in wire connector, iniiwasan ko talaga na electrical tape ang gagamitin. Kasi ito ay tubig, napakadelikado. Delikado sa may-ari, baka mamaya ay mag-ground. So ito ay ayusin lang natin para pumasok dito sa butas ng close-in wire connector. So ayan na. At mayroon pang isa dito. Ayusin na muna natin para wala siyang electrical tape. At siya nga pala mga kabutingting, kung napansin nyo yan, yung sugat na yan ay nasugat doon sa Tomas Upos. Hindi maiwasan sa yung pagdukot-dukot ko dyan na masugatan talaga. Yan yung mga kamay na yan, kaya siya may dyan maraming peklat. Pero ayan ay napakalayo sa bituka, kaya hindi tayo mapapaano dyan. So ngayon ay ayusin lang natin itong mga dugtungan at ibabalot natin sa pinaka pambalot niya. Nandito lang pala yung close-in wire connector nakalagay. So ito ay magiging akin na lang. Ayan o. Dito lang pala sa loob. Hindi mo naman sinabi boss nga nandito pala sa loob mo nilagay. Ikaw talaga boss.
Yan, so nakaganyan lang yan. At kuha lang ako ng cable tie. At tatalian natin ang cable tie yan. So ayan, mayroon tayong cable tie. At yung nakita ko kanina ay na ano ba tawag dyan? Tools na open range saka close range ay binigay ko na sa may-ari. Pwede ko naman yung ilagay ko sa box para magamit ko, pero mayroon naman ako niyan. Tsaka hindi ko masyadong gamit yan. Kaya hirap ha. Dito na lang natin lagyan ng cable tie. Ayan. Saka natin ito itali dito. Alambre pala ito. Para ito ay hindi pangit tignan. Yan, pwede na yan. At ayusin lang natin pala itong preno. Saan ba yung preno nito? Yan. At ito ay ilalagay natin dito sa pinaka dulo. So ayan ay okay na rito. At yung isang tornilyo na lang para sa dugtungan sa brake drum at saka yung sa ihi. So ayan, ito na yung tornilyo. So ito ay tornilyo lang natin ito dito. So ayan ay okay na mga kabutingting, at kulang na lang ay pan belt. Yan, siguro ay yung pan belt nito ay good siguro to dahil pinadala ko naman yung original. So kabit lang natin. At para yatang mahigpit yung pan belt na binili. So ito ay i-adjust natin. Masikip na masikip yung pan belt mga kabutingting. Pag ipipilit ko, ang mangyayari niyan ay masisira yung yung gear case or yung bushing sa motor. So ang pag-adjust nito ay napakadali lang na. Kukuha muna ako ng gamit at itutumba lang natin yan. Yan, itong kung napapansin nyo yung tornilyo yan nakatudo na. Ganon din dito. So siguro ay hindi ko na ipapakita, baka mahirapan din ako nito dahil kinalawang. Kailangan mo lang siyang itong tornilyo na to na nandito, dapat magiging nandito na yan mamaya kung sakaling ito ay mausog ko or ma-adjust, kasi masikip na masikip yung pan belt at hindi ko na ipapakita. So ayan mga kabutingting, kung nakita nyo yung tornilyo ay nandito na sa kabila, dapat yung kanina ay nandito na. At ganoon din dito sa yan sa ilalim. Ito naman kasi ay naka-steady lang yan. So ito lang ang dalawa ang kailangan natin. So try natin yung pan belt kung ito ba ay okay na. Yan, ito ay kakabit lang natin yung pan belt. Ay, hindi pala naka-play. Naka-play pala. So ayan, nakakabit na yung pan belt mga kabutingting. Ayan kanina ay hindi talaga yan maikabit dahil sobrang higpit. Ito naman ay medyo may kahigpitan pa, pero okay na siguro ito. Kasi kung mahigpit na mahigpit, ipipilit mo, ang masisira itong pulya or kaya yung sinabi kong kanina, yung bushing na nandyan sa motor. Lalaki ang trabaho. So ngayon ay tatry na natin ito. Iya boss, lagyan mo daw tubig boss. Kung ito ba ay walang ibang problema, so ito ay sasaksak na natin. Iya boss. Yan. Pwede na yan boss. So tingnan lang natin. Oh, hindi ata umandar boss. Baka naman, ayun. So yan na mga kabutingting, ito ay tingnan natin kung ito ba ay mag-reverse. Ayan. At kanina pala mga kabutingting, yung sinabi ko na ang tawag niyan, ito ay may shock
ito ay napalitan na pala ng timer. At kung napapansin nyo, napakatagal bago siya mag-reverse. Try daw natin ito ilagay dito sa Gentel. Baka may connection pa. So ayan, mayroon pa pala itong connection para dito sa drain, sa wash selector. Siguro kinabit pa yung mga wire nung nagpalit sila ng bagong timer. Ako kasi ay hindi na. Sige. Ngayon ay itatry naman natin yung spin. Yan, at para makikita nyo na gumagana na, dito na lang. Kasi kung itataas ko siya, hihinto kasi yan. So dito na lang. Ayan o. Yan ay umiikot na rin. So ito ay okay na. At mayroon pa pala akong hindi na ipakita sa inyo. Ito daw ay may tagas. Yung hose, hindi raw sila makapundo ng tubig. So ang ginawa ko na lang ay yung spring ay pinahaba ko lang. Nandito naman yung may-ari. So isa din yun sa mga problema nila. Pero ngayon ay wala nang tagas. Yan, pinahaba ko lang yung spring yan. So ayan ay okay na. Boss, okay na? Okay na. Okay na sa all right. So siguro mga kabutingting ay dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito. At salamat kay Kuya. Ano nga pa pangalan nila, Kuya? Romer. Ha? Romer Flamad. Romer Flamad. Mga kabutingting. Gwapo ano? So dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung mayroon kang natutunan dito, at kung nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan at i-all mo, mga kabutingting, para ma-update ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabutingting.